Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Sa lahat po ng mga nandito po ngayon, welcome po sa channel po natin. And kung baguhan ka po dito, tawagin niyo po akong Ate Mel. And if not, no, so datihan na po kita and thank you so much po no, sa pagtangkilik po sa ating channel. No. And sa ngayon po is tatalakayin po natin or sabihin po natin na kumbaga magbibigay po ako ng dagdag kaalaman po sa tinatawag po nating pampaswerte. No. Lalo na po sa tinatawag po natin na santo ninyong hubad, no? And mostly sa atin, gumagamit po nito sa mga nanay, para po sa mga naglolokong asawa, sa mga negosyo, overall po na proteksyon. And mostly po sa atin is like, ginagamit talaga po nila ito is pampaswerte po, no? And marami po sa akin ang sabihin po natin na nag-reach out no kung sakaling paano po ba siya gagamitin, bakit po hindi siya gumagalaw, sa akin po talagang gumagalaw siya and so on and blah blah blah. But ang sa akin lang po dito is like magbigay lang po ako sa inyo ng dagdag kaalaman. Although ginagamit ko po talaga siya. And later on po sa part 2 po natin, matitingnan po natin kung paano ko ba talaga siya ginagamit at kung paano po kayo makakaatas po sa kanya. Okay, unang-una po 'no, meron po ako ditong, tinatawag po natin na, mga kopya 'no. So, ang masasabi ko lang kasi sa inyo is just like parang ang ating Santo Ninyong Hubad is hindi po siya recognized sa ating Catholic Church. And marami po sa atin sa YouTube po makikita po ninyo na wina-wash out po nila, hindi po nila binabasbasan ang ating pong mga santo ninyong hubad kasi hindi nga po ito aktibo po ng ating churches, no. So magbigay po ako sa inyo ng information kung ano po talaga ito, no. And kung totoo po ba talaga siya at kung epektibo po ba talaga siya, no. And for me, unang-una po, no, this is only my experience. Hindi ko alam kung ano yung experience niyo, kung experience nila, kung ano yung experience po ng simbahan, no. Ang sa akin, this is my personal experience lang po. And ang ikukuwento ko po sa inyo is just like kung alin po at bakit po ako nai-involve po sa ating Santo Niñong Hubad, no. And kung titingnan po ninyo kasi ang ating Santo Niño, like ang pangalan po niya, like Santo Niño, like baby, no? And then, dinagdagan lang po natin ng hubad. And tama po ba ang Katoliko na hindi po siya i-recognize, no? And masasabi ko siyang, yes, tama sila, pero meron din pong mali din po sila kung sasabihin po natin na um, hindi siya kumbaga sa akin hindi nila ito binabasbasan kasi it's a form of magic, it's a form of anting-anting. And kaya po na 'yun ang pagkaintindi ko sa Jessica Soho kung titingnan po natin kung bakit hindi po nila tinatanggap ang ating Santo Niyong Hubad. Pero ang sa akin po guys 'no, and ever since from the beginning, sa dami-dami na po ng librong pinag-aralan ko, Sumerian, Egyptian, isa po yan sa mga bagay po na gusto ko. And like 1400s po na mga Paracelsus, yung mga unang-unang talaga po ng mga manggagamot, yun po talaga ang sinusundan ko or yun po talaga ang pinag-aaralan ko. And more on, pag nagtatarot po ako, gumagamit po ako ng 4 na elemento. Panglima po ang ating tinatawag po natin na spirit. Pero sa inyo guys 'no, ang masasabi ko lang po talaga sa inyo is just like, pakiramdaman ninyo 'no. And like sabihin ko sa inyo na kung sakali man pong hindi nila sinasabi ang lahat or masasabi ko sa inyo na ang simbahan po natin hindi sinasabi nila ang lahat, kasi mawawala na po sila ng kredibilensya 'no. Kung papaniwalaan mo kasi ito, hindi ka na maniniwala po sa simbahan, 'di po ba, 'no? And ang sa akin may kahalo po siyang politika, may kahalo po siyang ano, basta ang sa akin, ang mga taong naniniwala diyan sa kanila is like saludo po ako 'no. Saludo po ako because you believe in something po na origin po from the beginning po ng ating time, ng ating panahon po 'no. And na-mention ko po do'n sa inyo na ang sa akin po naniwala po ako ng Egyptian, Sumerian, Isis, Ra, Amon-Ra, and yung iba po na mga old system po ng ating mga ninuno 'no. And in fact, like po sa pagsabihin po natin na mahal na ina at mahal na anak, hindi po ako nagtutukoy po sa ating Virgin Mary, kundi nagtutukoy po ako sa pinakauna po na nagbibigay po ng
gatas o nagbigay po ng katas po para po sa sangkatauhan. And meron po siyang iisang anak na kung saan po talaga pong sinusundan po ng lahat. Kaso lang po hindi nila mapag-ano kung sino po ba talaga yun. Hindi ko po siya itatalakay ko dito, no? And ang sa akin po, dahil sinasabi ko sa inyo na ang tatalakayin po natin is Antonio yung Hubad, no, meron din po akong ipapakita sa inyo na similar po sa kanya, no. Actually, dalawa po sila. And ito po ang pinakaunang simbolo po na mostly po talaga para sa akin is like malapit na siya, no. Ito ang simbolo ng tinatawag po nating Bes o tinatawag po nating Egyptian god Bes. Ito po talaga is like dwarf-like, no? Parang matanda na siya, maano po ang mukha niya, parang diwende po ang kanyang mukha at diwende din po siya kaliit. So, ito din po sa atin is like maliit din po siya, like ninyo, no? And ang sa akin, pero ang similar po dito is yung pong tinatawag po nating phallus or pag-aari o ari po ng isang lalaki na kung saan is very visible po siya, no? And etong statue na ito guys, no? Kung titingnan po ninyo sa eBay, no? eBay or eBay, no? Pero sa akin po eBay po, makikita po ninyo po doon na mahigit po siyang 1,000, no, 1,200 square meter. Meron ka lang pong statue sa loob po ng pamamahay niyo. Pero sa akin ay kung makikita ko kasi po ang ating mga baguhan po ngayon ng mga vlogger, wala po akong nakikita po sa kanila ng mga simbolo po na kung saan nagbibigay po sa kanila ng lakas, no. Pero kung titingnan natin yung mga Egyptian po nung unang panahon, meron po silang mga ganito. And in fact, hindi po yan magpepresyo po ng ganyan hanggang ngayon kung wala pong bumibili diyan, no. And ang pangalawang statue po natin is wait. Eto po siya, no. And it's the same thing, no. At the same thing, ang makikita ko lang yun dito is like yung ating ulo is parehas po ng ating Egyptian god Bes, no. Ang mukha po niya talaga pong matanda na, then and makikita mo po talaga ang phallus o yung ari po nila. Now, magbigay ako ng konting information po around po doon sa phallus or tinatawag po natin na ari po ng isang lalaki, ari ng babae, ng ari ng lalaki. Now, ngayon ko lang i-disclose po sa inyo guys na actually sa ating astral, marami na po akong naiengkwentro po na tinatawag po natin na warlock o tinatawag po natin na actually is just like male, female po na witches, yung tinatawag po natin talaga po na meron po talaga mahaba ang buhok and gumagamit po talaga sila ng dark forces and yung tinatawag po nilang lalaki, warlock, na kung saan po, ito po yung mga lalaki, sa personal po na life and I tell you guys, no, ang lahat po na sinishare ko sa inyo is base po yan sa experience, sorry po, no. And marami po ako na-experience po na actually walang ginagawa. Walang ginagawa, walang inaano, walang kahalintulad, pero pagdating po sa astral, grabe po sila, no. Sila po yung tinatawag po nating warlock or kung sa physical din, mas nakikita din po ako, no, mas marami po sa kanila ang tinatawag po natin na parang baliw or tinatawag po natin na mga nagpapalimos po dyan sa kalye, no. Pasintabi po kayo diyan, no. And hindi po siya lahat, no. Pero masasabi ko po sa inyo na mas marami po sa inyo diyan, 'pag sinasabi ninyong mga tao na baliw ang isa yan, hindi po ako niyan masyadong naniniwala. Kasi pagdating po sa astral, hindi po baliw ang mga yan. Ikaw po ang baliw. Kasi hindi mo po kaya ang lawak po ng kanilang pag-iisip. And masabi ko sa inyo na warlock po siya kasi po ginagamit po niya is phallus. Ano yung phallus? Yung pag-aari nila. O yung tinatawag po natin na magical sex or magic sex or tinatawag po nilang sexual magic na kung saan po ginagamit po nila ang pentagram and nilalagay po nila ang kanilang inaalay doon and doon ginagamit po nila. Now, to tell you the truth, pwede din po siya actually gawin. And ito po tinatawag po natin na Egyptian kind of magic and pinakalumang pamamaraan po kung paano ka po talaga magkakaroon po ng pera. No? And paano ko po maabsuelto sa mga kaso and paano mo po mabibigyan ng hustisya
Maraming paraan guys 'no, sinabi ko nga sa inyo, maraming paraan po para makukuha mo yung gusto mo. Gusto mo ng dark magic, gusto mong white magic, gusto mo ng chaos magic, nandiyan po siya. Pero hindi po siya natin masasabi na meron po siyang kapalit. Meron siyang kapalit at depende din po sa inyo. And masasabi ko sa inyo guys 'no, as I said 'no, galing din po ako sa Katoliko but hindi lahat ng kasi kung ang tinatawag nating Egyptian god which is nga ni nga si Bes, actually hindi siya ino-honor po ng simbahan. Lahat po ng imahe po ng simbahan is come from the very old magic po 'no, kinokopya lang po nila 'no. So, sorry po no. Um, Talaga pong kumbaga sa akin is like, ito na po yung simula ng yung bagang, um actually, Katoliko is good, no? I didn't say na they are bad, pero masasabi ko po sa inyo hindi nila sinasabi ang lahat. And nasa sa inyo yun kung maniniwala kayo sa akin or hindi or iche-check ninyo. Kasi po, sa aming magkapatid, ako lang po ang ano ba, yung suwail, no, na hindi po ako masyadong naniniwala po sa tinatawag po nating dogmatic or tinatawag po nating doktrina, no? Kasi po ang doktrina kasi is like sumusunod ka po sa batas po ng simbahan. So kahit na anong simbahan po, no, allergic po ako diyan. And now, kung titingnan po natin itong si Bes at saka yung tinatawag po natin na very oldest gospel God po na tinatawag po natin na actually laded po siya ng bronze at saka gold. And makikita po niyo siya sa eBay, makikita po niyo siya sa Google, no? Gusto ko mong ipakita sa inyo para po magkakaroon po kayo ng idea. Ang ginagawa po natin dito guys is like parang minamata kayo ba? Yung bagang parang tanungin ninyo kasi kung ano yung pinagmumulan po ng inyong mga kapangyarihan para meron po kayong idea. And by hook or by crook, alam ninyo na maganda yan. Alam ninyo yan na sa inyo yan. Alam ninyo yan kung saan siya nanggaling. Hindi lang po yung kopya galing sa akin, galing sa kung sino-sino po nabibigay sa inyo, kundi alam ninyo siya kung ano siya. 'Di ba? And first of all, like sinasabi ko nga sa inyo, if you know, yung kasabihan nga natin, if you fear God, then you fear yourself. You know thyself and you know thy God, no? And pinakamaganda sa akin is you know thyself, no? Hindi siya mali sa akin, hindi mali sa akin, hindi din mali sa inyo, hindi tama sa akin, pwede din magiging tama sa inyo, pwedeng maging mali sa inyo. No, so depende po sa inyo kung ano yung klase ng paniniwala ninyo. Ang gusto ko lang po talaga is magkakaroon po kayo ng opening. Bakit kayo nagkakaroon ng ganitong klaseng problema? Na nagsasamba naman kayo. Eto nga, basahin po niyo sa akin. Ma'am, galing lang po ako ng simbahan. Nag-aaral po ako ng Biblia. Bakit po ang bigat ng pakiramdam ko? Na kung tatanungin ninyo yan, baka sabihin ninyo ako na yung baliw. No? And minsan, pag maraming-marami na talaga, yes, sasagutin ko. And dito kasi sa atin, sa dami-dami ko na po ng in fact, last year, hindi na po ako naglalabas ng Santo Niñong Hubad kasi ang dami na po kasi nang nagtatanong. And pag nagsasagot po ako niyan, baka sabihin nga po ninyo akong galing po ako sa baba, no? And ang masasabi ko lang sa inyo is like, tingnan ninyo kung ano yun. Ang sa akin lang po dagdag kaalaman. For me, I believe in this image so much, no? And isa po siya sa nakapagpagaling sa akin. Pero sasabihin ko sa inyo kung ano pa po ang dagdag kaalaman po para sa kanya. Para meron po kayong idea, no? And eto, ang phallus po kasi, ang tinatawag po nating phallus, pag-aari or ari po ng isang lalaki, is katumbas po siya ng sexual magic. Kasi po ang phallus po, ito po yung tinatawag nating male active ng energy, male and female, yung tinatawag po natin na pag-aari din po ng babae. So, napakalakas po ng tinatawag po nating sexual magic. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin dito, kundi pag-usapan po natin ang ating tinatawag po natin na Santo Niñong Hubad. And meron pa akong ipakita po sa inyo na isa pa, na kung saan po nagbibigay din po siya ng idea, no, na ito'y parang mas tumpak po, no? Kasi po para sa akin is like, ang lahat po ng ano natin sa mga Biblia po is like, parang kumbaga sa akin lahat po yan may tinatawag po nating kaangkop, no? And
Wala siya dito. So, baka dito po sa kabila, sorry po. And actually, ang ating Santo Niñong hubad is like sa atin po is just like parang sa ngayon na panahon po baga. So sinali lang po siya sa ating Katoliko, no, na ang Santo Niñong hubad is ang pinaka-importante po niyan is yung kanyang pag-aari. Tapos ano po ang ibig sabihin po ng imahe po na si Jesus or imahe po na bata, no. And sorry po. Kasi tinitingnan ko dito na nawala po siya doon. And ayoko na po mag-uulit po dito sa atin, no. And March 28, March 30. Okay. Eto po siya. Now, eto yung pinaka something po na I really believe, no. And ito po si Batang Horos. And eto po talaga po dito makikita mo na naked po siya, may dala-dala po siyang snake, may dala siyang alakdan, may dala-dala din po siyang tinatawag po natin na lion and snake po sa taas. Ang snake po laging nasa taas po 'yan. And sasabihin ko po sa inyo guys na mas sanay nga po ako sa tinatawag po natin na yung tinatawag po natin ba na ano na mga symbol, no. And gustong-gusto ko siya. And sa ibabaw po niya, ito po yung tinatawag po natin na si Egyptian god Bes. Ano? So, ang sa akin, si Bes lang po is alaga lang po siya ni Horus. And nakukuha po ni Bes ang kapangyarihan po niya kay Horus. And ang kapangyarihan po ng ating Santo Niñong Hubad is nanggagaling po sa ating Batang Jesus o tinatawag po nating Young Horus. Yung Horus po ba, yung nakita po ninyo na falcon po yung ano niya, falcon po ang kanyang falcon po ang kanyang tinatawag po natin na mukha, no. And ang katawan po talaga niya is may dala-dala po siyang libro. Sino po 'yon, no? So si Haring Tooth 'yon. And gusto ko lang i-share sa inyo guys na ang mga 'yan po is isa sa mga alaga ko, no. Whether you believe me or not, ang aking hari, no, is symbolize po niya is like si Haring Tooth. Hindi na ako magsasabi diyan, no. Ito po kasi ang ito po kasi is just like isa young Horus, no, makita mo na malaki po ang dibdib niya na isa, parang lalaki, makita mo yung pusod niya, makikita mo yung tintin niya, makikita mo yung male aspect po ng isang lalaki po na kung saan is like parang nagsisimbolize po talaga sa akin ang aking Santo Niñong Jesus, no. And ito po kaya po sinasabi ko sa inyo na malakas po ang ating Santo Niñong Hubad. And kung maalaman po ninyo ang kanyang history mula kay Bes, then mula po papunta kay Horus, and then si Horus ngayon malaki na, and when Horus is young, makita mo na nakahubad po siya, lahat po makikita mo po ang kanya, pero hindi mo po makikita na siya po is isang god po ng gods of childbirth, god of fertility. Kasi si Haring Bes is god of fertility. And sinasabi ko nga po sa inyo sa mga Egyptian po, nandoon po ang kanyang picture para po protektahan ang household po noon, no. I don't know right now, pero noong mga panahon noon, yun po ang ginagawa niya. Pero hanggang ngayon, ang eBay po natin actually is nasa mahigit pa siyang 1,000 plus. Yung isang bronze po na statue niya or statue po niya, no. So, sa akin ngayon, no, so parang masasabi ko ngayon na ang aking Santo Niñong Hubad is si Yang Horus po. And kaya po malakas siya. Hindi lang po siya kasi depende po siya sa paniniwala po sa inyo. Kung gusto mo po siya na makuha mo yung mahal mo sa buhay, humiling ka lang po kay Batang Horus o sabi po natin na kay Santo Niñong Hubad, no. And ang Santo Niñong Hubad, kung makikita mo yung dito na apat po niya, ito po ang simbolo po ni Bes, no. And itong dala-dala po niya na supot, ito po yung dala-dala po niya na mga orasyon, no. Kasi dito nga sa kabila is like dala-dala niya, kapot-kapot niya or hawak-hawak po niya. Pero dito po sa atin wala, makikita po ninyo ang kanyang ari, no. So ang kanyang ari po talaga is a symbolize of fire, symbolize of
active or sabihin po natin buhay na buhay siya. No? And paano po natin sila kasi hindi na ako magbibigay po ng type part 2. Paano po natin siya mako-contact? So, marami sa akin talaga po ang naghihingi po ng orasyon, naghihingi po, "Ma'am, paano ko po talaga mabubuhay si ganito? Paano ko po siya mako-connect?" Isa lang ang masasabi ko diyan, bawat isa sa atin is right. And walang mali or tama kung paano mo siya iko-connect. Kung hindi man siya nagpapakita sa'yo, hindi naman ibig sabihin na hindi niya ginagawa yung utos mo. And papaano mo ba talaga siya nauutusan? Now, ito yung number 1 na pinaka-trick po sa inyo, and marami po akong ibibigay po sa inyo diyan, and sa ngayon po masasabi ko lang po sa inyo na hindi mo kailangan na dasalan siya na 45 days, and then after that you stop. No, and dasalan mo siya ng Ama Namin or kahit na ano pong Latin, pagkatapos hindi ka naman nakaka-connect sa kanya. Ang pag-connect po kasi sa kanya is just like you gonna be like Yang Horus. No? And when I say Yang Horus po, wala ka talagang damit. Na ibig sabihin ng walang damit is like very innocent ka. Wala kang iniisip na iba. Wala kang ginusto na iba, kundi yun lang. No? Kung nag-iisip ka po ng babae, so dapat ganun po ang isipin mo. No, na mahal mo talaga siya. Hindi yung ginusto mo lang siya dahil meron siya. O talagang alam mo na meron siyang asawa, meron siyang mga anak. Hindi pwede yun. And hindi po talaga yun ibibigay sa iyo kasi makakasama yun sa buhay mo. And pangalawa po, let's say sabihin natin na alam ko meron pa rin pong gumagawa ng ganyan. Kaya nga po, may sumpa tayo sa gayuma, meron tayong sumpa sa ganito. Kasi nga po, alam ko na ang ginagamit po dyan is si Haring Bes. And wala kayong magagawa niyan kasi gumagamit sila ng warlock. And paano mo nga talaga siya? Yes po, pwede kayong kumontak sa akin, kontak kayo po sa mga manggagamot, kung talaga po hindi po siya, basta ang masasabi ko lang po sa inyo, kausapin mo siya. Yung parang, kausap mo siya ba? Yung parang bata, parang buhay siya ba, nakausap mo. And himingi ka ng tulong sa kanya. And kung hindi man siya nagpapakita sa iyo ngayon, hindi ibig sabihin nun na wala ka, kundi wala po talaga, patay po talaga ang iyong third eye. No? Iba ang third eye mo, iba ang third eye ko, no? And for me, like kung magpaparamdam po sa akin ang isang statue, kung alam kong mahal na mahal po niya ako, alam kong nakikita ko siya, alam ko kung ano siya, and then for me, napakalakas niya. And I tell you guys, sabihin ko sa inyo, no, hindi sa lahat ng pagkakataon po, ang isang kapangyarihan is magpapakita siya sa'yo. Ikaw ang dapat nang humiling sa kanya. Ikaw po ang dapat humingi sa kanya. Ikaw po ang dapat pumunta sa kanya kasi ikaw po ang may kailangan. Kasi pagdating po sa ating lahat po ng anting-anting, lahat po ng magician, andito lang po yun sa atin. And masayang-masaya po ako actually kung pag-uusapan po natin ang ating Santo Niño. And ngayon po makikita ko talaga na And para sa akin, kung kukuha po kayo sa akin, so kasabay po siya na sinukuan. And ito pong sinukuan is yung dalawa po sila is magkasama. And meron din po ako, pwede pong dagdagan po siya ng nakabalot po siya na pula o nakabalot po siya ng o nakabalot po siya ng ating tinatawag po natin na pocket money, or sabihin po natin na yung lalagyan po ng pera na hindi po nauubusan. Pero maganda din po siya sa akin gawin siyang kwintas dito sa harapan, and ang isa po na sinukuan is sa likuran. So ang ating sinukuan is babae. Mag-request kayo kung gusto niyo ng itim, puti, or kung ano po ang gusto po ninyo. Okay? So ito po yung sa akin. Magandang gabi po sa ating lahat and maraming salamat po.